sa verse 5. Ganun siya makipag-usap, may respeto. Sino may respeto niya? Yung authorities. Sabi ng Panginoon, sumunod daw tayo sa mga authorities, di ba? Tapos yung boss mo, hindi mo sinusunod. Tapos yung elder natin, hindi sinusunod. Tapos yung pastor, hindi natin sinusunod. You have to respect the authorities. Amen. Kasi sabi ni Lord yan eh. Kasi sila yung mag-guide sa atin. Kasi balang araw, magiging authorities din tayo. Kung ano ginawa natin, ganun yung gagawin sa atin. Di ba? And then you have to respect everybody. Hindi nung yung asawa mo, nililigawan mo, talagang hindi ka makatulog. Hindi talagang text ng text, tawag na tawag, sulat na sulat, nung naging asawa na. Bahala ka na sa buhay mo, kumain ka mag-isa ka. Utos na. Kakain na ako, mag-aking ka. O kaya yung anak mo. Hindi yung magsimba ka doon, kukutusan kita pag hindi ka nagsimba. Magsayaw ka doon. You have to respect them also. Bakit? Hindi mo naman sa'yo yan eh. Everything was entrusted to us by God. Binigay sa atin yan. Binigay sa atin pero hindi atin. Tapos gaganyanin mo lang. Everything na meron tayo, everything na nakikita mo sa paligid mo, kahit siyang kaibigan mo, kahit siyang kapatiran mo, si Lord ang nagbigay. Amen. Tapos gaganunin mo lang. Halimbawa ganito, si Maktum na naman, no? Nagbigay ng kotse, o ayan, Wendell, bantayan mo yung kotse, yung Rolls Royce ko. Bantayan mo yan, babalik ako next week o next month, basta dyan lang. Eh sigurado pandi-display ko. Gamitin mo yan, basta alagaan mo lang. Eh siyempre pandi-display ko, wala ako lisensya, no? Amen? Tapos di pupunta ron. Ano ko ni Maktum? Ako yung kanyang sekretary. Ay, sir! Kasi in-entrust sa akin ni Maktum yung kotse, tapos ito, representative niya. Eh, yung katabi mo ngayon, representative ni God yan. Kasi si God ang nagbigay dyan. Tapos, luluko-lukohin mo lang. Tapos, pag tumatawag ka, ay mo sagutin. May miss call, di mo papansinin. Nag-text ka, hindi mo sasagutin. Asan yung respeto dun? Ako rin ganun minsan. Sino ba yan? Kaya tinatamaan ako. Amen? Napakaliit na bagay, but it shows respect. Amen? Kung wala kang load, mag-ano ka, miss call. Hanggang 2 dirhams naman, pwede ka mag-miss call. Amen? Ang point dito is, lahat ng meron tayo sa paligid natin, kay anak, kay asawa, kay kaibigan, lahat yan bigay ni Lord. In-entrust sa atin yan, upang maging good steward tayo. Lagi nga, hindi lang sa parable of talents, pati pagsasayaw, pagkanta, pagluluto, lahat ng meron ka ngayon kapatid, bigay ni Lord. Ako hindi ako makakatayo dito, kundi sa grasya niya lang. Sino ba ako? Si Lord lang talaga. Grasya at biyaya lang ng Diyos. Hindi ka nandito sa bahay ni Brother Francis dahil pinapasok ka niya, hindi. Kasi sabi ni Lord kay Brother Francis, buksan mo yung pinto mo sa gawain. Ginamit niya sila ni Lord. Lahat tayo nandito dahil sa awa at biyaya lang ni Lord. Amen? So we have to treat everybody with respect. Kasi balang araw, magsusulit tayo, oh, yan ang ginawa mo kay Brother Robert. Bakit Bishop ang tawag mo? Ngari lang yun. Amen? But the point is, lahat tayo magsusulit. Amen? Likewise, you are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sabi mo sa kapatid, katabi mo, maging humble ka. Amen? And then, eloquence. Pag sinabi mo eloquence, direct to the point. Pag nagsalita. Direct to the point pag nausap. Hindi maraming paligoy-ligoy. Teka, tatanong ko muna. Teka lang. Dire-diretso siyang nanalita. Dapat tayo po ganun din. Dapat lalo tayo mananampalataya tayo. Dapat ganun po tayo. Pag hindi pa natin alam, mag-aaral tayo. May mga elder na binigay sa atin upang magtanong. May pastor. At sa buhay, may mga magulang tayo pwedeng pagtanungan. Pag hindi natin alam isang bagay, dapat magtanong tayo. And we have to be eloquent. And every time we speak. Lalo tayo, ambassadors nga raw tayo, di ba? Amen? Sabi nga sa turo ng nakaraan dugong bughaw. May dugong bughaw pa naman okay. Naalala ko yung nagtitinda ng Bible. Kasi wala man. Alam niyo yung nagtitinda ng Bible? Yung nagtitinda ng Bible, lagi kwento ni Brother Francis, natulog ko yan. Paggamit sa nila. Meron daw nagtitinda ng Bible na Christian. Meron isang Christian na yung may ganito. Ano tawag doon? Ngongo. Ano sa English? Hair lip. Hair lip? Di ba hair right? Hindi, cleft palate. Ano di ba? Cleft palate. Ganun magsalita. Oo, yan. Ganyan yung mga kanina. Tapos, walang gusto sa kanya, magbigay ng trabaho. Pero Christian siya, talagang mainit siya sa Panginoon. Ngayon, meron isang company na Christian din, nagbibenta ng Bible. Sabi niya, punta siya ron. Sabi niya, pwede mo ba ako magnamaho na inyo? Sabi nga nung
gawin. Ayaw mo, kung may pwede nyo pangawa natin. Gawin ganun. Alam mo, pwede mo lang pasukin dito. Ang karamihan na hina-hire ko ngayon, mga nagtitinda ng Bible, sabi niya gano'n. Ay, tingin mo, ako na pumahala dyan. Pero imposible makapagbenta ka ng ganyang katayuan ka eh. Sabi niya, tingin mo, sige na po, tubukan ko lang. Sabi niya gano'n. Tsaka, si Lord pong bahala sa akin, Psalms 23. Even now, I walk to the valley of the shadow of death. Sabi niya gano'n. Sabi niya, sige na, huwag mo na akong may mga verse. Ito ang usapan natin. Meron kang 20 Bibles. Itinda mo yan in 2 weeks. Pag hindi mo nabenta yan, sorry. Daming ganon. Hindi mo akong bahala. Daming ganon. God will provide. Daming ganon. Talagang by faith yung kapatid eh. After 2 days, pumalik. Ubus yung Bible. Ha? Anong ginawa mo? Inenta ko po. Paano ka nagbenta? Sabi ko po, bili kayo Bible, bili kayo Bible. Pag hindi kayo bumili, mamanahin ko to. Binili lahat. Amen? Hindi kayo pensyon. Storya lang yung pagpag-isip. Nakakatulog ka na. Amen? So, we have to be eloquent kung natin ganyan. Pero pati yung si Lord pa rin na nag-provide. Amen? And then sabi, let your yes be yes and no to no. Pag kinakausap ka, diretso. Meron yung dati kong amo, sabi niya minsan, tataas ang pagtingin sa iyo ng ilang mga tao sa paligid mo pag marunong ka mag-hindi. Hindi sa lahat ng panahon, oo ka lang. There are times that you have to say no. At pag sinabi niyo, no, kasi may iba siyang plano para sa iyo. Amen? And then lastly, you have to have dependence on God. And because the gracious hand of God was on me, the King granted my request. And I believe ngayon kumikilos si Lord kung ano man yung pinagdadaanan. Kasi depende ka kay Lord. Kasi inuna mo si Lord. Amen? I can do all things through Him who give me strength. Lahat kaya natin gawin kasi si Lord ang bahala sa atin. Amen? Number 1, we have to perform well. I-recap na po natin. Number 2, you have to be ready and prepared. Number 3, you have to entrust everything to God. Number 4, you have to pray. Number 5, you have to answer with humility. Number 6, you have to respect. And then you have to be eloquent. And then you have to have dependence on God. Pansinin nyo, yung mga puti po dyan, ito yung pwede na natin gawin na wala ang Diyos. Pero mas maganda kung merong kulay dilaw. Entrust to God. You pray and you dependent to God. Ang makukuha mo dyan, how to build your wall successfully, hindi lang po ito sa pader. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, kung may problema ka ngayon, kung meron kang gustong mangyari ngayon, kung gusto mo na mag-asawa ngayon, naging natin ito. You have to be prepared. Baka makakita ka ng babae dyan eh. You have to show lang yung bro You have to be eloquent. Dugumbughaw. Amen? And let's just always think na si Lord ang bahala sa atin kahit anong mangyari sa atin. Amen? Tatapusin po natin yung kwento na meron pong dalawang Christian na nangahoy. Hindi ikaw Christian ha. Sabi ko nga. Nagpunta sila sa bundok. Ngayon, meron silang hinahabol na usa. Ngayon, yung isa hawak, palakol. Ay, hindi pala palakol. Pwede pala palakol na. Yung isa pana. Yung isa palakol. Eh, yung isa nakita niya yung deer. Biglang tinalakol niya yung gano'n. Kaso, nasa unahan pala yung may dalang pana. Opo, yung ganito. Yung ganyan lang naman, maliit lang. Hindi na. Awawa naman. Galit na galit yung sabi niya, kahit Christian ka, gagantay mo sa'yo. Ganon. Tapos sabi niya, kailangan tayo mga kahoy. Binendahan na, sorry talaga. Sabi niya, pagka sumusulpot ka rin eh. Si Tinte yun. Sabi niya gano'n. Tapos ginawa nitong, yung nagputulan ng daliri. Kaso lang naman. Sabi niya, gumawa siya ng buhay. May mga ron. Buhay lang naman, tapos merong dayami. Tapos naglalakad sila. Kulog. Tapos di niya, bahala ka dyan. Sabi niya gano'n. Tapos di nangangawi siya. Eh, mayroong mga taong bundok. Nakita siya, ito, aalay namin sa anito namin. Naku, tawagin mo yung kaibigan ko eh. Kaso nandun. Wala, dinala na siya. Aalay ka namin kasi kulay puti ka, maputi ka. Sabi nga, tinali siyang gano'n. Eh, nakita, putol. Ay, baba dyan, baba. Bakit? Eh, may putol ka, hindi kami nag-aalay ng na may kapintasan, na may gano'n. Sabi niya, ganun ba? Sige, umalis ka na. Di pinakawala siya, takbo siyang gano'n. Pinunta niya yung kaibigan, takbo na, dali. Bakit? Mayroong mga taong bundok dyan. Bakit nangyari sa'yo? Minano ko eh, ginanon ako. Meron ba? Tara, dali. Bakit? Concerned ka sa akin? Oo, concerned ako sa'yo kasi kumpleto daliri mo eh.
Ang ibig ko lang po sabihin, kahit anong sitwasyon, kung titignan natin, napangit na yun, pero doon pala sa dulo, si Lord pa rin. Amen? So, wala ba? But be prepared to God and have full dependence on Him. Meron pa pala dito. Ito na po yung huli. Trust in the Lord and do good, dwell in the land, enjoy safe pasture, delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Ilan mo Amen. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Isa nga po palakpak para sa ating mga